Hello guys! Welcome sa ating channel. So, ang tutorial video natin na to ay parte ng ating basic Adobe After Effects tutorial. So, gagawa tayo ng isang simpleng animation gamit itong software natin na Adobe After Effects. So, ito ay crash animation. Isang simpleng tutorial para lang magkaroon kayo ng idea kung ano yung kayang gawin ni Adobe After Effects. Okay? So, naka-open na itong ating Adobe After Effects. So, ang gamit ko ay After Effects CC 2018. Pero guys, po pwede naman kayong gumamit ng mas mababa na version or mas mataas na version. Okay? So, konting tour lang tayo. Nandiyan yung ating mga tools. Guys, susubukan natin makuha lahat ng tools. Okay? So, sa ngayon, sundan nyo muna itong mga pipindutin at pupuntahan natin. Okay? So, nandiyan yung menu. Same ni Adobe Photoshop. Meron siyang mga basic tools. Okay? So, nandito rin yung ating project panel. So, nandiyan din yung ating composition panel. Nandiyan din yung ating mga individual panel at yung ating timeline panel. Okay? So, susubukan natin mapuntahan yan lahat sa mga susunod na lesson about dito kay Adobe After Effects. Okay? So, para makapag-create ng animation dito kay Adobe After Effects, mag-create ka muna dapat ng new composition. So, yung composition dito kay Adobe After Effects, ito ay parang isang container na nandito lahat ng objects, layers, okay, animation, transition, dito natin nilalagay. So, katumbas niya kung kay Adobe Photoshop, create new document. Okay? So, hit mo lang yung new composition kung meron kang makikita dyan box na new composition. Or guys, dito sa project panel natin, pwede kang mag-right click. Click mo lang yung new composition. Or guys, pwede mong i-hit yung icon na to. Create a new composition. Pwede rin. Or dito sa menu, nandyan yung composition, new composition. Control N. So marami tayong way para makapag-create ng new composition. So hit ko lang yung new composition. Then guys, lalabas itong composition setting. Okay, so set lang tayo ng name ng composition natin. For example, ang pangalan ay first animation. Para sa preset, iset nyo na lang ng HDV HDTV 72025. Ito po. Okay? So, sundan na lang muna tayo. Ang width niya ay 1280 by 720p o pixel. Then, para sa frame rate, 25 ang iset. Resolution is full. Para sa duration, yung itatakbo ng ating simpleng animation, make it 5 seconds. Or guys, pwede mong iselect yan. Type ka lang ng 500 for 5 seconds. Ayan po siya. Then, background color. Pili ka ng kulay. So, hit mo lang, pili ka ng kulay, then, hanap ka ng kulay ng background na gusto mo. So, halos parehas lang kay Adobe Photoshop yung picker nitong Adobe After Effects. So, hit ka lang ng OK. Hit ka lang ng preview kung gusto mong makita. Yun nga lang, hindi pa natin makita. Hit ko na lang yung OK. Ayan po siya. Now guys, para makapag-create ng object na i-animate natin, nandiyan yung mga tools. Meron tayong shape, meron tayong pen tool, meron tayong text. Okay? So, apply muna natin to sa text. Click natin yung text. Click ko lang. Ayan. Click ko lang sa gitna para makapagsulat po tayo. So, may
First, try ko lang. First, ayan. Then, para lakihan, pwede kong i-select all. Select all. Then, nandito yung character panel natin. Pwede mong taasan yung sukat or yung size ng text. Or, guys, pwede rin naman yung manual. Click mo yung selection tool. Click. Lalabas yung transform box. Hahawakan mo ngayon sa kanto. Nakapress ka sa kanto. Tignan yung keyboard ko. I-hold ko yung shift. Kasi kapag hindi ka nag-hold ng shift at hinatak mo yung kanto, so nade-deform yung text. Diba? So, hold ka lang ng shift, then drag ka lang. Unang bibitawan yung sa mouse bago yung naka-hold sa keyboard. Now, create ulit tayo ng isang text. Mag-type naman ako ng animation. Using selection tool, hawakan sa kanto, hold ka ng shift, then resize. Unang bibitawan yung sa mouse bago yung naka-hold sa keyboard. Yan. I-layout mo lang ng maayos. Now, dito sa ating layers, nandiyan sa may tapat ng timeline natin, meron dyaang layer. Kung mapapansin kung ano yung tinype natin, yun din naman yung pangalan ng layer. So, makikita mo naman yan. Kapag gamit mo yung selection tool, hinit mo yung text, mag-a-active naman po yung layer na yon. Now, meron dyan sa layer, arrow. Okay? Kung mapapansin, merong arrow dyan, expand mo lang. Expand mo lang para makita mo yung option ng text at yung option ng transform. Parehas natin na-expand. Click lang natin yung arrow. Okay, magiging arrow down yan. Ma-expand. Tama? Then guys, i-adjust ko lang para makita nyo naman. Nakaharang kasi yung keyboard natin. Expand natin ulit yung transform. Okay? So, dito sa transform natin, kukuhanin yung ating basic animation na i-apply dito sa ating text. Okay po. Now guys, meron dito sa timeline, ito yung ating timeline indicator. Ito, yung hawak natin na to, yan po yung ating timeline indicator. So, ipe-press mo lang using left keyboard. Ayan. Ipe-press mo lang para ma-adjust yung timeline indicator natin. Or para magalaw yung ating timeline indicator. Unahin natin lagyan ng animation itong my first. Okay? So, mag-a-active yung my first. Then, subukan natin applyan ng transform na position. So guys, kung mapapansin, meron siyang stopwatch. Okay? So, mag-a-add ngayon tayo ng keyframe. Okay? Mag-a-add tayo ng keyframe. Click lang natin guys yung siguro sa akin yung 20F of frame. Ayan. Or dito sa 1. 1 sec natin. Sa 1 sec. Mag-a-add ako ng position. Click ko lang yung stopwatch. So, kung mapapansin guys, nagkaroon siya ng keyframe. Okay? So, yan yung keyframe natin. Now, pagdating sa time na to, okay, yung 1 sec natin na to, mag-a-apply itong frame na to. Now, ano naman yung gusto mo mangyari bago dumating sa frame na yon? Ang gusto ko kasi is i-move yung my first, ilagay ko siya or itago ko siya dun sa labas.
Okay? So, sa 0 sec natin, inilabas ko po siya. Then, pagdating naman ng 1 sec, play ko lang siya. Spacebar para mag-play. Ayun po siya. Okay? So, subukan ko ulit. Subukan natin ulit. Doon naman tayo sa animation. Sa animation. Now, for example, same position din yung gagamitin natin. Ang gagawin ko lang, dito sa animation, i-hit ko na agad yung stopwatch nung position. Ayan. So, naka-hit yung stopwatch ng position. Adjust ko lang muna siyang ganyan. Okay, so tinago ko muna siya. Kung mapapansin, meron na tayong stopwatch dito. Diba? So, hindi pa siya nag-a-apply kasi wala pa siyang susundan. Now, pagdating sa 1 sec, i-adjust ko naman itong ating animation. I-adjust ko siya. Ayan. Lalabas ngayon yan. Testingin natin. Play. Ganun lang. Subukan ulit natin. Buburahin ko yung ating mga keyframe. Delete ko lang. So guys, meron tayong mas malalim na topic about keyframe. No? So, unti-untiin po natin. Buburahin ko lang lahat ng keyframe. Sinelect ko lang. Select. Backspace. Now, subukan natin yung opacity. Okay? So, pili lang ako ng time kung saan siya mag-a-appear. Uunahin ko lagi yung appearance. Now, sabihin na natin sa 1 sec ulit. Unahin ko yung animation. So, opacity. Click ko yung stopwatch ng opacity. So, kapag nag-run na siya ng 1 sec, mag-a-apply yung keyframe na yon. Then guys, ibalik ko lang doon sa pinakauna, doon sa 0. Ang gusto ko, bago mag 1 second, ay naka-0 yung opacity. Enter ko siya. Kapag play ko yan, ganun ang itsura niyan. Same lang, dito sa ating my first na text layer, subukan ko siyang i-applyan ng scale. Okay? Applyan ko ng scale. For example, dito sa 1 sec, ang gusto kong scale niya ay ito na. Ayan. Scale. Ayan po siya. Then, bago mag-apply, gusto ko 0 yung kanyang scale. Ayun. Hindi siya makikita. Enter ko siya. Play ko sila. Ganun po yung itsura niya. So, yung scale, guys, nakadepende po yan dun sa pangalan nito. Anchor point. Okay? Yung anchor point na yun, yung center. Okay? Yung anchor point na yun, yung center. So, yun lang muna guys. So, practicein nyo na lang po yung mga transform na to, pati yung gamit ng mga keyframe. So, bilang suporta, subscribe nyo na lang yung channel natin para updated kayo kung sakaling may mga susunod pang video about dito kay Adobe After Effects. Salamat!